Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasama na pong ating mga kahilingan at pasasalamat sa ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaloyin mo po sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan po namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog po namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi ng Panginoon sa akin ng Panginoon, Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Huwag mong dadaanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad na walang sapin sa paa at lambong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha, ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha, dahil sa inyong kasamaan, mga yayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel, na ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari ng lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila ay nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin. Pagkat sila isang lahing masama, mga anak na sawail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yung mga hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin. Sa pamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.
Sumayin po ang Panginoon At sumaiyon. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ko tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mo magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot na Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. Sa may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Huwag po tayong misinterpret sa ating ebanghelyo na ang binatang nagtanong kay Jesus ay hindi mabait, hindi mabuti. Ang totoo nga po niyan, siya na rin na nagsabi sumusunod naman siya sa utos ng Diyos. Hindi nangangalunya, hindi nagnanakaw, hindi pumapatay, gumagalang sa mga magulang, pumupunta sa templo. Mabuti po din yung binata. At biro po nyo nga naman, siya pa yung nagtanong Panginoon, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Wala pa ako nagtatanong sa akin at nalapit sa akin Father, ano kang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Wala pa ho. Sa lahat na na-encounter ko, wala pa nakapagtanong sa akin yan. Maganda yung intention ng binatang ito. Magkamit ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, okay, nasunod ka sa 10 utos ng Diyos. Pero may mas higit pa na ako'y papagawa sa iyo. Umuwi ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Doon ho nalungkot yung binata. Sapagkat siya ho, ang sabi din ay hindi lang ho mayaman napakayaman. Well, the story is open-ended. Bakit open-ended? Hindi ho natin alam kung ipinagbili ba niya o hindi yung kanyang ari-arian at siya ho ay sumunod kay Jesus. We do not really know. Pero ang alam ho natin, si Jesus may hinihingi pa na mas higit sa inaakala ho natin. Bakit? Sapagkat sometimes, we do the minimum. Ano yung minimum? Tayo nasimba, linggo-linggo. Nagalang sa mga magulang. Hindi naman nagnanakaw. Hindi din naman nangangalunya. Pero para sa atin, okay na ito Pero sabi ng ating Panginoon, may mas higit pa.
Actually, hindi naman sinabi din na literal ng ating Panginoon sa yung interpretation na ipagbebenta mo lahat. Pag ipinagbenta mo lahat ang iyong ari-arian, ano naman ang iyong ikabubuhay? Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito yung tinatawag na spiritual poverty. At ano po ito? Inaaniyahan tayo ng Panginoon na huwag tayong too much attached sa ating possessions, sa mga material na bagay. Bakit? Maaring ang iniisip mo ikaw ay mayaman na, ang lahat ay kaya mong bilhin. Pati kaharian ng Diyos ay kaya mong bilhin. Pati ang langit, kaya mong bilhin. Mali po. Kapag too much attached tayo sa mga bagay, baka ang iniisip natin, dito na tayo nakasandig. Baka ang iniisip natin, hindi na natin kailangan ng Diyos. Kaya para sa atin, may hinihingi pa rin ang Diyos sa atin. Hindi lang mo yung minimum. We do the maximum. Hihigitan pa natin. Kung ano yung 10 utos, hihigitan pa natin. Kailangan natin magsakripisyo. Kaya nga para sa atin, yung pagbabahagi mahalaga. Sabi lang natin, Panginoon, umuwi ka. Ibenta mo. Lahat. Ibigay mo sa mga dukha. Kung sa atin, hindi man natin kayang totally, pero yung magbahagi, nakakarampot, nakakaunti, ito yung malaking tulong. Sana pagkatapos ng misang ito, sana hindi kayo malungkot na aalis ng simbahan. Sana'y masaya kayo. Naalis ng upuan ng simbahan sapagkat gagawin din ninyo. Or, yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus, umuwi ka. Di ko sinasabing ipagbenta nyo lahat. Ang sinasabi ko ay magbahagi. Tumulong. Ihigitan natin yung minimum na requirement na hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Inahamon tayo ni Jesus na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin nawa ay makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa halip, isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro, naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, biyayaan mo po kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus, yan na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamang kasalimutan, sa inyo, sa pagmatilawan,
puri-puri ka, Diyos, sa malumig ka sa libutan, sa iyo na naman. Mula sa katas na ako sa mga anak ko. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kaniya ay baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging diri naiba sa mga tao, hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, nung inihain niyang sarilang kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal na siya at iyong tinampok upang sa lahat siya ay manguna. Ngayon ngay lahat ng sa kanya ay nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan ng tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo pong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig at Gilbert naming arasubispot ng lahat ng mga kapanayan. Alalahanin mo rin po
ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo po't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa ngararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Namin sumasalangit ka, ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa Hinihiling po namin kami yediye sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan na araw-araw ligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at aming mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan.
Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga sanal sa libutan. Mapalad po tayo lahat ng mga nanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na panginabang ni Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, lingapin, subaybayan, kasama na po yung buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.